Hindi, hindi maaari. Paulit-ulit na bulong ng isip ni Lyra habang ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat pagtibok nito ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Halos nilulunod ang malamyos na tugtog ng piano na siyang nagsisilbing saliw sa kanyang pagkanta. Hindi siya iyon. Imposibleng siya iyon. Dahil ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay matagal nang wala. 2 taon na ang nakalipas mula nang lamunin ng malamig na lupa ang lahat ng pangarap nila. Pero ang lalaking nakaupo sa isang madilim na sulok ng lounge, hawak ang isang baso ng alak, ay may parehong panga, parehong tindig, parehong paraan ng pagtagilid ng ulo kapag may malalim na iniisip. Siya si Xavier, ang kanyang Xavier. Ngunit paano? Nagpatuloy sa pagkanta si Lyra. Ngunit ang bawat salita ng kantang babalik ka rin ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kantang iyon, ang kanilang kanta. At ngayon, kinakanta niya ito sa harap ng multo ng kanilang kahapon. Ang mga ilaw sa entablado ay unti-unting lumabo sa kanyang paningin at napalitan ito ng isang alaala. Isang masayang alaala sa ilalim ng puno ng mangga. 2 taon na ang nakalipas. Huwag ka nang malungkot, sabi ni Xavier habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Babalik ako kaagad. Pangako, pagbalik ko, hihingin ko na ang kamay mo sa nanay mo. Paano kung hindi ka na bumalik? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Xavier ang kanyang magkabilang pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Lyra, kahit nasaan pa ako, babalik at babalikan kita. Hinding-hindi kita iiwan. Pangako. Isang pangakong sinira ng isang malagim na aksidente. Isang tawag sa telepono, isang kotse na nahulog sa bangin, at isang libing na hanggang ngayon ay nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga. Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga mata. Kailangan niyang tapusin ang kanta. Kailangan niyang maging propesyonal. Sa huling nota ng kanta, halos pabulong na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. At sa katahimikang yon, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang tibok ng puso. Pumalakpak ang iilang mga customer sa The Velvet Note, ngunit ang mga mata ni Lyra ay nanatiling nakatutok sa lalaki sa sulok. Sa sandaling iyon, isang magandang babae, nakasuot ng isang kumikinang na bestida, ang lumapit sa lalaki at umupo sa tabi nito. May ibinulong ang babae sa kanya at tumawa ang lalaki. Gumuho ang mundo ni Lyra, ang tawang iyon na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ang tawang iyon na para sa kanya lang. Ngayon, ibinibigay niya ito sa iba. Napayuko si Lyra at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi siya iyon. Dahil kung siya man iyon, bakit hindi siya nito tinitingnan? Bakit hindi siya nito nakikilala? Tumayo na ang lalaki at ang babae. Inalalayan pa nito ang babae sa pagtayo. Isang kilos na puno ng kagaanan. Isang kilos na pamilyar sa kanya. Papalabas na sila ng lounge. Hindi niya ito hahayaan. Hindi pwede. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na kumilos. Nabitawan niya ang mikropono. Isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Dahilan para mapatingin sa kanya ang lahat. Pero wala na siyang pakialam. Sandali lang! Sigaw niya. Hindi niya alam kung narinig siya nito. Mabilis siyang bumaba ng entablado. Tinutulak ang mga mesa at upuan na nakaharang sa kanyang daan. Sir! Ma'am, excuse me. Lyra, anong ginagawa mo? Tawag ng manager ng lounge pero hindi niya ito pinansin. Nakarating siya sa labas. Malamig na hangin at ambon ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang isang mamahaling itim na kotse na naghihintay sa tapat. Isang valet ang nagbukas ng pinto para sa babae at ang lalaki, si Xavier, ay papasok na sa driver's seat. Xavier!
Buong lakas niyang isinigaw ang pangalan nito. Isang sigaw na naglalaman ng 2 taong pagluluksa, pag-asa at pagkalito. Sa pagkakataong ito, lumingon ang lalaki. Saglit. Ngunit ang mga mata nito ay blangko. Walang emosyon, walang pagkakakilanlan. Tila ba isa lamang siyang estranghero na sumisigaw sa gitna ng gabi. Sumara ang pinto ng kotse. Mabilis itong umandar, humarurot palayo sa kanya, at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa sa unti-unting lumalakas na ulan. Ang mga ilaw ng papalayong sasakyan ay tila 2 bituin na dahan-dahang naglaho sa dilim. Napaluhod siya sa basang semento, ang mga luhang humahalo sa patak ng ulan sa kanyang muka. Xavier! Lira! Lira! Tumayo ka dyan! Ang sigaw ng manager niya ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Naramdaman niya ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Pilit siyang itinayo mula sa basang kalsada. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw na parang baliw? Pero hindi maiproseso ng isip ni Lira ang mga tanong. Ang tanging nakikita niya ay ang naglalahong mga ilaw ng itim na kotse. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng ulan at ang lamat na unti-unting lumalaki sa kanyang puso. Nagkamali lang ako ng tingin. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang nakaupo sa taxi pauwi. Imposibleng si Xavier yon. Marahil ay kamukha lang niya. Oo, kamukha lang. Isang malupit na biro ng tadhana. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, ibinagsak niya ang sarili sa kama. Hindi na niya namalayang basang-basa pa ang kanyang damit. Niyakap niya ang isang unan, pilit na iwinawaksi ang imahe ng lalaki sa kanyang isipan. Pero habang lalo niyang sinusubukang kalimutan, lalo itong nagiging malinaw. Ang kanyang tindig, ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa na para sa ibang babae. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nanginginig niyang kinuha ito. Umaasang isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit pangalan ng ospital kung saan nakakonfine ang kanyang inainahan ang nakarehistro sa screen. Hello? Sagot niya. Ang boses ay paos. Ma'am Lira? Tumatawag po kami mula sa St. Jude's Hospital, sabi ng boses sa kabilang linya. Pinapasabi po ni Dr. Reyes na kailangan na pong maisagawa ang operasyon ni Aling Nena sa lalong madaling panahon. Kailangan niyo na po sanang makapagdeposito ng paunang bayad. Naramdaman ni Lira na nanuyo ang kanyang lalamunan. Magmagkano po ang kailangan? Ang down payment po ay 100,000 piso, ma'am. 100,000 piso. Ang halaga ay parang isang malaking pader na biglang humarang sa kanyang harapan. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang kinikita niya sa pagkanta sa lounge ay sapat lang para sa kanilang araw-araw na gastusin at sa mga gamot ni Nanay Nena. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi ito ang oras para umiyak. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang pangalang bumabagabag sa kanya. Xavier. Sa isang iglap, daan-daang resulta ang lumabas. Mga artikulo mula sa mga business magazine, mga litrato mula sa mga social events. At doon, sa pinakaunang resulta, ay isang headline na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Xavier De Villa, ang CEO ng De Villa Corporation, at ang kanyang milagrosang pagkaligtas. Kinlik niya ang link. Isang artikulo na may petsang halos 2 taon na ang nakalipas. Nakasulat doon ang tungkol sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Isang milagro daw na nakaligtas ang nag-iisang tagapagmana ng De Villa Empire. At sa tabi ng artikulo, isang pamilyar na mukha. Ang kanyang Xavier, ngunit ang pangalan ay iba. Xavier De Villa. Nag-scroll pa siya pababa. Nakita niya ang isang mas bagong artikulo. Ang pag-iisang dibdib ng taon, Xavier De Villa at Clarice Sandoval. Sa ibaba nito ay isang litrato.
Si Xavier, suot ang isang mamahaling suit at sa tabi niya, ang babaeng kasama niya kanina sa lounge, ang babaeng tinawanan niya. Ang katotohanan ay isang sampal na napakakalakas. Buhay siya. Buhay ang kanyang Xavier. Ngunit kinalimutan na siya nito at may mahal ng iba. Kinabukasan, habang gulong-gulo pa rin ang isip, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang event organizer. Isang malaking charity event daw, isang gabi lang. At ang bayad ay eksaktong halaga na kailangan niya para sa ospital. Ang event po ay para sa De Villa Foundation, sabi ng organizer. De Villa, ito na ang pagkakataon niya. Gabi ng event. Suot ang pinakamaganda niyang bestida. Nakatayo si Lyra sa likod ng entablado. Ang venue ay isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Puno ng mga taong nagkikinangan sa alahas at mamahaling damit. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi dahil sa kaba, sa pagkanta, kundi sa katotohanang ilang metro lang ang layo niya sa lalaking minsan nang naging mundo niya. Nang tawagin ang pangalan niya, huminga siya ng malalim at lumakad papunta sa gitna ng entablado. Habang kumakanta, nilibot niya ng tingin ang buong ballroom hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura. Nakatayo ito malapit sa bar, kausap ang ilang mga negosyante, ang kanyang Xavier. Mas gwapo, mas matipuno, at balot ng aura ng kapangyarihan. Nang matapos ang kanyang kanta, sinalubong siya ng malakas na palakpakan, pero hindi yon ang mahalaga sa kanya. Kailangan niya itong makausap. Mabilis siyang bumaba ng entablado at tinahak ang daan papunta sa kinaroroonan nito. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa sarili. Xavier! Mahina ang pagkakasabi niya, pero sapat na para marinig nito. Dahan-dahan itong lumingon. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, malinaw, walang pagdududa. Siya nga. Xavier, ulit niya, ang boses ay puno ng pait at pananabik. Ako to, si Lyra. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay malamig. Walang anumang bakas ng pagkakakilala. May kunot sa noo nito, tila ba sinusuri ang isang bagay na hindi kaaya-aya. Sorry, sabi nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. Sino ka? Ang tatlong salitang iyon ay tumusok sa puso ni Lyra na parang isang punyal. Bago pa man siya makasagot, isang braso ang pumulupot sa braso ni Xavier. Si Clarice. Ngumiti ito ng matamis kay Xavier bago siya tiningnan na may halong pagtataka at pagdududa. Honey, may problema ba rito? Tanong ni Clarice. Sino ba itong singer? Sino ka? Ang mga salitang binitiwan niya kagabi ay bumabalik sa kanya na parang isang panunumbat. Nakaupo si Xavier sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng De Villa Tower, pero ang mga numero sa financial reports na nasa harap niya ay lumalabo. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ng babaeng iyon. Ang kanyang mga mata, mayroong pamilyar na lungkot sa mga matang yon, isang bagay na tila matagal na niyang kilala. Hinilot niya ang kanyang sentido. Biglang kumirot ang ulo niya. Isang matalas na sakit na tila may gustong kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang alaala. Isang imahe ang mabilis na dumaan sa kanyang isip. Araw, tawa, ang amoy ng sampagwita at isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang pangalan na hindi Xavier. Ah! Daing niya na pahawak ng mahigpit sa gilid ng kanyang mesa. Kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ang sakit at kasama nitong naglaho ang mga imahe. Naiwan siyang hinahabol ang hininga, pawis na pawis. 2 taon na siyang ginugulo ng mga ganitong kirot. Sabi ng mga doktor, normal lang daw ito para sa isang taong nagkaroon ng matinding head trauma, after effects ng aksidente. Pero iba ang naramdaman niya kagabi. Ang babaeng iyon. Si Lyra ay tila isang susi
na may kakayahang buksan ang isang nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Ang hapunan sa mansyon ng mga De Villa ng gabing iyon ay mas malamig pa kaysa sa karaniwan. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay puno ng pagkain, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. Nakarating sa akin ang nangyari sa charity ball, simula ni Doña Eleanor, ang kanyang ina, habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Isang eskandalo severe, isang hamak na singer ang gumawa ng eksena sa harap ng lahat. Hindi iyon eskandalo, Mama, mahinahong sagot ni Xavier. Nagtanong lang siya. At ano ang itinanong niya? Sabat ng kanyang ama, si Don Ricardo, ang boses ay mabigat at may awtoridad. Kilala mo ba siya? Meron ba kayong nakaraan? Umiling si Xavier. Hindi ko siya maalala, pero nag-alinlangan siya. Pamilyar ang kanyang mukha. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Isang tingin na puno ng kahulugan na hindi maintindihan ni Xavier. Anak, sabi ni Doña Eleanor. Ang boses ay biglang lumambot. Puno ng pagkalinga na alam ni Xavier ay isang pag-arte lamang. Bago ka na aksidente, marami kang nakilalang mga tao at hindi lahat sa kanila ay may mabuting intensyon. May mga oportunista sa lahat ng dako. Naghihintay lang ng pagkakataon. Huwag mong hayaang guluhin ng isang katulad niya ang isip mo. Ang nanay mo ay tama, dagdag ni Don Ricardo. Ang focus mo dapat ay sa kumpanya at sa nalalapit ninyong kasal ni Clarice. Iyon ang mahalaga para sa pamilya. Pamilya. Palaging yon ang huling salita. Isang salita na parang kadena sa kanyang mga paa. Pagkatapos ng hapunan, nakita niya si Clarice na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Lumapit siya at tumabi rito. Okay ka lang? Tanong ni Clarice, hindi tumitingin sa kanya. Oo, pagod lang. Tungkol ba yon sa babae kagabi? Hindi sumagot si Xavier. Bumuntong hininga si Clarice. Xavier, alam nating pareho kung ano ang kasal na ito. Isang business merger. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako. Ang hinihiling ko lang ay huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kasunduan ng mga pamilya natin. Ang lamig sa boses ni Clarice ay isang paalala sa kanya kung gaano ka-artipisyal ang lahat sa buhay niya. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya, ang kanyang magiging asawa. Pakiramdam niya ay isa siyang aktor sa isang entablado. Sumusunod lang sa isang script na hindi siya ang nagsulat. Kinailangan niyang malaman ang totoo. Bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang cellphone. Naghahanap siya sa internet at nakita ang numero ng isang kilalang private investigator. Good evening, Cervantes Private Investigation. Sagot ng boses sa kabilang linya. Kailangan ko ng serbisyo ninyo, sabi ni Xavier, siniguradong mahina ang kanyang boses. May isang tao akong gustong ipaimbestigahan. Pangalan? Lira. Hindi ko alam ang apelyido niya. Kumakanta siya sa The Velvet Note Lounge. Ano ang gusto mong malaman tungkol sa kanya? Huminga ng malalim si Xavier. Lahat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung mayroon kaming anumang koneksyon sa nakaraan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang email mula sa investigator. Subject, Initial Findings, Lira. Dali-dali niyang binuksan ang email. Mayroong maikling report tungkol sa buhay ni Lira. Ulila. Nakatira sa isang maliit na apartment. May ina-inahang may sakit. Walang anumang espesyal. Ngunit sa pinakababa ng email, mayroong isang attachment. Isang picture file. Nanginginig ang kanyang kamay habang kiniklik ito. Dahan-dahang nag-load ang litrato sa screen ng kanyang cellphone at tumigil ang kanyang mundo. Nasa litrato ang isang mas batang bersyon niya, nakangiti ng malapad, masaya. Isang ngiti na hindi na niya nakikita sa salamin.
Nakaakbay siya sa isang babae. Ang babaeng iyon ay si Lyra. Nakasandal ito sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang pareho silang nakatingin sa kamera. Sa likod nila ay isang pamilyar na puno ng mangga. At sa ilalim ng litrato, mayroong isang petsa. 2 taon at 3 buwan na ang nakalipas. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakaripas. Ang sakit ng ulo ay bumalik. Mas malakas, mas matalas siya. At si Lyra, magkasama, masaya. Isang kasinungalingan. Ang buong buhay niya nitong nakaraang 2 taon ay isang malaking kasinungalingan. Kinabukasan, ang tanging laman ng isip ni Lyra ay ang litratong nakita niya sa internet. Ang litrato nila ni Xavier. Ang katibayan na hindi siya nababaliw. Ang katibayan na ang pagmamahal nila ay naging totoo. Hindi pera ang habol ko. Ang kailangan ko ay mga sagot. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang nakatayo sa tapat ng dambuhalang gusali ng De Villa Corporation. Ang turing gawa sa salamin at bakal ay tila isang malamig na halimaw na lumamon sa lalaking minahal niya. Alam niyang hindi siya basta-basta makakapasok. Kaya naghintay siya. Naghintay siya sa isang coffee shop sa tapat. Ang mga mata ay hindi inaalis sa main entrance ng gusali. Umaasang masisilayan man lang niya si Xavier. Ilang oras ang lumipas. Ang kape sa kanyang tasa ay matagal nang lumamig. Papalubog na ang araw nang makita niya ang pamilyar na itim na kotse na pumarada sa tapat. Ito na. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng coffee shop. Pero bago pa man siya makatawid ng kalsada, isang ibang sasakyan, isang marangyang puting kotse, ang huminto sa mismong tapat niya. Dahan-dahang bumaba ang tinted na bintana sa likuran. At mula sa loob, isang pares ng malamig na mata ang sumalubong sa kanya. Si Doña Eleanor de Villa, ang ina ni Xavier. Sumakay ka, utos nito, hindi isang pakiusap. Natigilan si Lyra. Po? Ang sabi ko, sumakay ka. Ulit ng matandang babae, ang boses ay matalas at walang pasensya. O gusto mong dito tayo sa gitna ng kalsada mag-usap? Walang nagawa si Lyra, kundi ang pumasok sa loob ng kotse. Ang bango ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon ay tila sumasakal sa kanya. Umandar ang sasakyan at huminto sa isang madilim na eskinita, malayo sa mga mata ng tao. Tinitigan siya ni Doña Eleanor mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-insulto. Alam ko ang uri mo. Simula nito, mga babaeng gumagamit ng kanilang ganda at kaawa-awang kwento para makakuha ng pera. Nag-init ang pisngi ni Lyra. Nagkakamali po kayo. Huwag mo akong tawaging po. Putol ni Doña Eleanor. Hindi tayo magka-level. Kumuha ito ng isang checkbook mula sa kanyang Hermes bag at isang mamahaling pluma. Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo para layuan mo na ang anak ko? 1 milyon? 2? Sige, gawin na nating 5. 5 milyon para maglaho ka na sa buhay niya. Hindi makapaniwala si Lyra sa kanyang naririnig. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Hindi po pera ang habol ko, sabi niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Talaga ba? Isang mapanuyang gamuang ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Eleanor. Lahat ng tao ay may presyo, Hija. At sa hitsura mong yan, sigurado akong malaki ang maitutulong sa'yo ng 5 milyon. Pinunit nito ang isang tseke at iniabot sa kanya. Ayan, kunin mo na at umalis ka na. Tinitigan ni Lyra ang tseke, 5 milyon. Sapat na para sa operasyon ni Nanay Nena. Sapat na para magsimula siya ng bagong buhay. Pero habang tinititigan niya ang pangalang Eleanor de Villa na nakasulat sa tseke, ang nakikita niya ay ang mukha ng isang demonyo na sumisira
sa lahat ng maganda sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Nakita niya ang isang lamang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Doña Eleanor. Ngunit sa halip na itago ito, pinunit niya ito. Pinunit niya sa 2, sa 4, sa 8, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ang pagmamahal namin ay hindi ibinebenta. Sigaw niya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang gusto ko lang malaman ay ang totoo. Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Ang mukha ni Doña Eleanor ay nag-iba. Ang pagiging kalmado nito ay napalitan ng purong galit. Wala kang karapatang magtanong. Isa ka lang hamak na basura sa nakaraan ng anak ko. Binuksan ni Doña Eleanor ang pinto ng kotse. Bumaba ka. Sumunod si Lyra. Pagkatayo niya sa labas, 2 malalaking lalaki na bodyguard ang lumapit sa kanya. Ito ang una at huling babala ko sa'yo, sabi ni Doña Eleanor mula sa loob ng kotse. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Kapag nakita pa kitang lumalapit sa pamilya ko, sisiguraduhin kong magiging isang impyerno ang buhay mo. Sa isang senyas nito, marahan ngunit may puwersa siyang itinulak ng isang bodyguard. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa maruming semento. Umarangkada ang puting kotse, iniwan siyang mag-isa sa madilim na eskinita, napapaligiran ng mga pinunit na piraso ng tseke na sumasayaw sa hangin. Nanginginig siyang tumayo. Ang kanyang damit ay marumi, ang kanyang puso ay wasak. Ngunit ang kanyang diwa ay hindi pa rin sumusuko. Habang naglalakad siya palayo, nanginginig at umiiyak, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa manager ng The Velvet Note. Lyra, I'm sorry to tell you this, sabi ng boses sa kabilang linya. Pero pinapatanggal ka na ng may-ari. Effective immediately. Natigilan siya. Ano po? Pero bakit? Wala akong alam. Utos lang mula sa taas, sorry. Binabaan siya ng tawag. Bago pa man siya makabawi, isang text message siyang dumating mula sa landlord ng kanyang apartment. Miss Lyra, kailangan niyo nang umalis sa apartment sa katapusan ng linggo. May bago nang uupa. Pinapasabi ng may-ari. Napahawak siya sa isang pader para suportahan ang sarili. Nagsimula na. Sinimulan na ng Reyna ang pagwasak sa buhay niya. Walang trabaho, walang tahanan. Napaupo si Lyra sa isang bangketa sa labas ng ospital. Yakap-yakap ang sarili habang pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan. Ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang pagbabanta ni Doña Eleanor ay hindi pala biro. Sa isang iglap, kinuha nito ang lahat sa kanya. Ngunit wala na siyang pakialam doon. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang babaeng nag-aruga sa kanya. Ang babaeng nakahiga ngayon sa isang hospital bed at unti-unti nang bumibitaw sa buhay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo. Pumasok siya sa ospital, ang bawat hakbang ay mabigat. Pagdating niya sa silid, naabutan niya si Aling Nena, nagising. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kisame. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang paghinga ay mababaw. Nay, bulong ni Lyra. Umupo sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay nito. Dahan-dahang lumingon si Aling Nena sa kanya. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nitong tuyo. Anak, ang boses nito ay isang mahinang kaluskos, parang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Nay, magpahinga na po kayo. Huwag niyo na po akong alalahanin. Umiling si Aling Nena. Mayroong kakaibang lakas sa mga mata nito. Isang huling pagsisikap. Tinaas nito ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang isang maliit at lumang baul na kahoy sa ilalim ng kanyang kama. Ang baul, bulong nito. Opo, Nay. Nandyan lang po. Hindi po mawawala. Kunin mo. Naguguluhang sinunod ni Lyra ang utos. Kinuha niya ang maliit na baul at ipinatong sa kama. Ang lumang kahoy ay may amoy ng nakaraang panahon. Tinitigan ito ni Aling Nena at isang butil ng luha
ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Patawarin mo ako, anak. Nay, para saan po? Wala po kayong kasalanan sa akin. Kayo po ang nagpalaki sa akin. Kayo po ang pamilya ko. Lira, ang paghinga nito ay naging mas mahirap. Hindi mo ako tunay na ina. Biglang tumigil ang mundo ni Lira. Ang hawak niyang kamay ni Aling Nena ay tila nagiging pira-piraso. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Hindi. Imposible. Nay, ano po ang sinasabi ninyo? Nagpapahinga lang po kayo. Gawa lang po iyan ng gamot. Pilit niyang pinatawa ang sarili. Pero nanginginig ang kanyang labi. Umiling si Aling Nena. At sa huling puwersa, hinawakan nito nang mahigpit ang kamay ni Lira. Ang totoo, nasa loob ng baul. Hanapin mo ang pamilya mo. At kasabay ng huling salita, bumagsak ang kamay ni Aling Nena, nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame, blanco. Nay? Nanay! Nyugyog ni Lira ang balikat nito. Nanay, gising! Huwag niyo po akong iwan, nanay. Ngunit wala nang gumalaw. Ang silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan na sinira lamang ng sariling hikbi ni Lira. Dumating ang mga doktor at nurse at sa huli, kinailangan siyang pilitin na lumabas ng silid. Niyakap siya ng nurse, pilit siyang pinapakalma. Ngunit paano siya kakalma? Ang nag-iisang tao sa mundo na mahalaga sa kanya ay nawala na rin. Pumunta siya sa waiting area. Pakiramdam niya ay isa siyang bangka na nawalan ng layag sa gitna ng malawak na karagatan. Mag-isa na lang siya. Walang trabaho, walang bahay, at ngayon, wala ng pamilya. Isang matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, bumalik ang mga salita ni Aling Nena. Ang totoo, nasa loob ng baul. Kinabukasan, pagkatapos ng mga formalidad sa ospital at sa punerarya, bumalik si Lira sa kanyang apartment. Wala na siyang oras para magluksa. Kailangan niyang umalis bago matapos ang linggo. Ngunit bago pa man niya simulan ang pag-empake, pumunta siya sa ilalim ng kama at inilabas ang lumang baul. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang takip nito. Isang lumang tela ang tumambad sa kanya. Sa ilalim nito, mayroong isang selyadong sobre at sa loob ng sobre, 2 dokumento. Ang una ay isang birth certificate. Hindi niya maalis ang tingin sa pangalan ng ina, Lira Anastasia Reyes, at ang pangalan ng mga magulang, Anastasio at Elena Reyes. Mayroong address ng isang mansyon sa Forbes Park. Ang ikalawa ay isang litrato. Isang litrato ng isang masayang pamilya. Isang lalaki at isang babae. Kapwa mukhang mayaman at may pinag-aralan. At sa kanilang gitna, isang sanggol. Ang sanggol ay may mga mata na pamilyar sa kanya. Ang mga mata niya, hindi siya si Lira Cortez. Siya si Lira Anastasia Reyes, anak ng isang mayamang pamilya. Paano? Bakit? Sa ilalim ng mga dokumento, mayroong isang nakatiklop na lumang sulat. Ang sulat kamay ay kay Aling Nena. Dahan-dahan itong binuksan ni Lira. Ang mga salita ay malabo na sa katagalan, ngunit ang nilalaman nito ay nanatiling malinaw at nakakagulat. Aking Lira, kapag nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Patawarin mo ako, anak. Nilihim ko ito sa iyo sa loob ng mahabang panahon dahil sa takot. Takot para sa buhay mo. Ikaw ay hindi ko tunay na anak. Ikinukwento ko ito sa iyo ngayon dahil kailangan mong malaman ang totoo. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng pamilya Reyes. Ang iyong mga tunay na magulang, sina Anastasio at Elena Reyes, ay namatay sa isang trahedya na sinadya. Isang trahedya na may kinalaman sa kanilang matagal ng kaaway sa negosyo, ang pamilya De Villa. Pinagtaksilan sila, pinatay sila, at sa huling hininga ng iyong ina, ipinagkatiwala kanya sa akin.
Sinabi niya na ilayo kita, protektahan kita, at itago ang katotohanan hanggang sa tamang panahon. Sana ay naprotektahan kita ng sapat. Ang baul na ito ay naglalaman ng mga ebidensya na magpapatunay sa iyong pagkatao at sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ng iyong mga magulang. Ngayon, ikaw na ang magpapatuloy. Hanapin mo ang katarungan para sa pamilya mo, Lira. Ikaw lang ang makagagawa nito. Mahal na mahal kita, anak. Aling Nena. Nahulog mula sa kanyang kamay ang sulat. Ang baul ay tila naglalabas ng isang nakakapanindig balahibong aura. Ang De Villa. Muli na namang lumabas ang pangalang iyon. Ang pamilya na sumira sa buhay niya. Ang pamilya na umagaw sa kanyang Xavier. Ang pamilya na pumatay sa kanyang tunay na magulang. Walang narinig si Lira kundi ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ito ay hindi na tibok ng kalungkutan, kundi tibok ng galit, ng determinasyon. Isang matinding pagbabago ang naganap sa kanya sa sandaling iyon. Ang mga luha ay natuyo. Ang takot ay napalitan ng isang apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang dating Lira. Ang batang babaeng walang laban ay patay na. Isang bagong Lira ang isinilang. Isang Lira na Reyes. Isang linggo ang lumipas. Ngunit para kay Xavier, ito ay tila isang walang katapusang bangungot. Ang litratong ipinadala ng private investigator ay nakadikit sa salamin ng kanyang opisina. Araw-araw, tinititigan niya iyon, pilit na inaalala ang bawat detalye. Ang ngiti ni Lira, ang sikat ng araw sa kanilang likuran, ang kaligayahan na tila matagal nang nawala sa kanyang buhay, ang kanyang mga magulang, ang kanilang pagtanggi, ang kanilang mga kasinungalingan. Paano? Iyon lang ang tanging tanong sa kanyang isipan. Paano nangyari ang lahat ng ito? Bakit niya nakalimutan si Lira? At bakit pilit na itinago ng kanyang mga magulang ang katotohanan? May mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng matinding kirot sa ulo, kasabay ng mga maliliit na flashes ng memorya. Isang pagtatalo sa kanyang ama, isang sasakyan na nagmamaneho ng mabilis, ang huling bagay na narinig niya bago ang madilim na kawalan, ang boses ni Lira, sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit kasing bilis ng pagdating ng mga alaala, kasing bilis din itong nawawala. Tila ba may humihila pabalik sa kanila sa kailaliman ng kanyang isipan. Xavier, anak, kailangan nating mag-usap. Nagulat si Xavier. Nakatayo na sa pintuan ng opisina niya ang kanyang ina, si Doña Eleanor. Ang kanyang muka ay seryoso. Nalaman kong nag-hire ka ng private investigator para kay Lira. Sabi nito, walang paligoy-ligoy. Ano ang ibig sabihin nito? Tumayo si Xavier at tumingin sa kanyang ina. Nalaman ko, Mama. Nalaman ko ang tungkol sa kanya at sa litrato naming dalawa. Bakit niyo tinago sa akin ang lahat? Umiling si Doña Eleanor. Hindi mo naiintindihan, anak. Ang babaeng yan ay isang oportunista. Sinamantala ka niya noong mahina ka pa. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ang pamilya natin ang pinakamahalaga, Xavier. Pamilya? At anong pamilya ang sinasabi niyo, Mama? Ang pamilyang nagsisinungaling sa akin? Ang pamilyang nagtago ng aking nakaraan? Sumigaw si Xavier. Ang galit ay unti-unting lumalabas. Pumasok sa opisina si Don Ricardo na marahil ay narinig ang kanilang pagtatalo. Xavier, wag mong ginaganyan ang iyong ina. Tama na, Papa, sagot ni Xavier. Ang mga kasinungalingan niyo ay sapat na. Gusto kong malaman ng totoo. Ano ang nangyari sa akin? Bakit nawala ang mga alaala ko? At ano ang koneksyon ni Lira sa lahat ng ito? Nagkatinginan si Doña Eleanor at Don Ricardo. Isang mabilis, halos hindi mahahalata na sulyap. Mayroong takot sa kanilang mga mata. Wala kang dapat alalahanin, Xavier, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay matigas. Ang babaeng yan ay delikado. Nais lang niyang sirain ka at ang kumpanya.
kaya kalimutan mo na siya. Isang walang kwentang chapter lang siya sa buhay mo. Umiling si Xavier. Hindi ko siya kakalimutan at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Isang araw, pagkatapos ng mainit na pagtatalo na yon, ginanap ang taunang product launch ng Devilla Corporation, isang malaking kaganapan na dinaluhan ng mga maimpluwensyang negosyante at media personalities. Ito ang pinakamalaking event ng kumpanya ngayong taon at si Xavier bilang CEO ang magbibigay ng main speech. Nakangiti si Xavier habang naglalakad sa entablado, ngunit ang kanyang isip ay magulo. Ang mga salita ng kanyang mga magulang ay tila isang nakakulong na tunog sa kanyang tainga. Ang mukha ni Lyra ay patuloy na bumabalik. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at tiwala. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang isang bagong produkto, kundi ang hinaharap ng Devilla Corporation. Habang nagsasalita si Xavier, isang kakaibang pagbulong-bulungan ang nagsimulang kumalat sa loob ng ballroom. Narinig niya ang ilang miyembro ng audience na nagbubulungan at nagtataka. Biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto ng ballroom. Lahat ng mata ay napatingin doon. Tumigil sa pagsasalita si Xavier. Nakatayo sa pintuan, hindi isang hamak na singer, kundi isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na gown. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng elegante. Ang kanyang makeup ay walang bahid dungis at ang kanyang tindig ay puno ng tiwala at awtoridad. Si Lyra, ngunit ito ay hindi na ang Lyra na nakilala niya sa charity ball. Ito ay hindi na ang Lyra sa litrato. Ito ay isang bagong Lyra. Isang Lyra na nagningning na tila isang reyna. Sa tabi niya ay isang matanda, ngunit pamilyar na lalaki, si Attorney Lorenzo Corpus, isa sa mga pinakamahusay at pinakamakapangyarihang abogado sa bansa. Naglakad silang dalawa papasok, ang bawat hakbang ay may kapangyarihan. Ang mga photographers ay nagkakagulo, ang mga flash ay kumikislap. Huminto si Lyra sa gitna ng ballroom. Ilang metro lamang ang layo mula sa entablado kung saan nakatayo si Xavier. Tumingin siya kay Xavier at sa pagkakataong ito, hindi na nakita ni Xavier ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa halip, nakita niya ang apoy, ang galit, ang determinasyon. Naglakad pa sulong si Attorney Corpus. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinalulugod naming ipakilala sa inyo ang tunay na nagmamay-ari ng Reyes Group of Companies at ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Reyes, si Miss Lyra Anastasia Reyes. Ang lahat ay nagulat. Narinig ni Xavier ang pagbulong-bulungan. Ang Reyes, ang matagal ng kalaban ng Devilla Corporation, ang pamilyang sinisikap na kalabanin ng kanyang ama sa negosyo. Tumingin si Lyra sa kanyang mga magulang na nakaupo sa front row. Ang kanilang mga mukha ay nanlalaki sa gulat at takot. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Xavier. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, at puno ng sakit. Magandang gabi, Xavier Devilla. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi na niya nakita kay Lyra noon. Marami tayong kailangang pag-usapan, simula sa totoo. Nagsimula ang bagyo. Ang sumunod na mga linggo ay naging impyerno para sa pamilya Devilla. Ang paglitaw ni Lyra Anastasia Reyes ay naging headline sa lahat ng pahayagan at news outlet. Ang mga kasinungalingan ng Devilla family ay unti-unting nabubunyag at ang kanilang reputasyon ay dahan-dahang gumuguho. Para kay Lyra, bawat araw ay isang labanan. Nakaupo siya sa isang boardroom ng Reyes Group, ang bago niyang opisina. Kausap ang kanyang legal team. Ang mga file na nasa harap niya ay naglalaman ng mga ebidensya laban sa Devilla Corporation, mga ebidensya ng korupsyon, manipulasyon, at lalong-lalo na ang mga pagtatangka na itago ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Miss Reyes, sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Attorney Corpus
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kapag itinuloy natin ito, wala nang atrasan. Ito ay isang digmaan. Tumingin si Lyra sa bintana, kung saan tanaw ang De Villa Tower. Ang dating Lyra na takot, mahina, at walang laban ay nawala na. Ang babaeng narito ngayon ay handang lumaban. Sigurado ako, Attorney Corpus. Sagot niya. Ang kanyang boses ay matigas. Kailangan kong ipagtanggol ang pamilya ko. Kailangan kong ibalik ang pangalan nila. At higit sa lahat, kailangan kong malaman ang totoo. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na fasad, mayroong isang bahagi ng kanyang puso na patuloy na nagdududa. Si Xavier. Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Nandoon ba talaga siya sa aksidente niya? O biktima lang din siya ng kanyang pamilya? Isang gabi, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kailangan nating mag-usap. Ngayon, sa lumang parke. Alam niyang si Xavier yon. Hindi nag-atubili si Lyra. Kailangan niyang makakuha ng mga sagot. Nang makarating siya sa lumang parke, nakita niya si Xavier na nakaupo sa isang bench. Ang kanyang mukha ay balisa at pagod. Xavier, tawag niya. Nilingon siya nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagabag. Lyra, kailangan mong itigil ito. Ang mga magulang ko, handa silang gawin ang lahat para protektahan ang kanilang sarili. Nasaan ka nang mangyari ang aksidente sa mga magulang ko, Xavier? Tanong ni Lyra. Walang paligoy-ligoy. Kasabot ka ba nila? Umiling si Xavier. Hindi. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari noon. Ang naalala ko lang, isang aksidente. Pero may mga bumabalik sa alaala ko. Mga bagay na hindi ko maintindihan. Lyra, naniniwala ako na mayroong mas malalim pang sikreto sa likod ng lahat ng ito. Pero bakit mo ako sinisiraan sa harap ng media? Bakit hindi ka tumayo para sa akin? Tumaas ang boses ni Lyra. Ang sakit ay unti-unting lumalabas. Napayuko si Xavier. Dahil kung hindi ko gagawin, sisiguraduhin nilang mawawala ang lahat ng naiwan sa akin. Hindi lang ang kumpanya, kundi pati na rin ang alaala ko. Binantaan nila akong gagawin nila akong baliw. Ang mga salita ni Xavier ay tila nagsasabi ng katotohanan, ngunit ang puso ni Lyra ay puno ng pagdududa. Kung mahal siya nito, bakit hindi nito kayang ipaglaban siya? Patawarin mo ako, Lyra. Bulong ni Xavier. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Hindi na nagtagal si Lyra. Tumayo siya. Kung totoo ang sinasabi mo, Xavier, kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. At umalis siya. Iniwan si Xavier na nakaupo mag-isa sa dilim. Kinabukasan, isang emergency press conference ang ipinatawag ng De Villa Corporation. Nakaupo si Xavier sa gitna, sa pagitan ng kanyang mga magulang na nakangiti sa mga kamera. Nakikita ni Lyra ang live feed sa television sa kanyang opisina. Gusto po naming linawin ang lahat ng issue patungkol kay Miss Lyra Reyes. Simulan ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mapangakit. Lumunok si Xavier. Ang kanyang mga mata ay balisa. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Bilang CEO ng De Villa Corporation at bilang anak ng pamilya De Villa simula ni Xavier, ang boses ay mahina. Nais kong ipahayag na ang lahat ng paratang ni Miss Lyra Reyes laban sa aming pamilya ay pawang kasinungalingan. Nanigas ang katawan ni Lyra. Ang hawak niyang kape ay muntik nang mahulog. Ang mga akusasyon niya ay pawang bunga lamang ng inggit at pagnanais na sirain ang aming pangalan at ang aming kumpanya. Patuloy ni Xavier, ang kanyang boses ay unti-unting nagiging matatag. Si Miss Reyes ay isang oportunista na ginagamit ang nakaraan upang makamit ang pansariling interes. Ang mga salitang yon ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Lyra. Nag-flash sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi ni Xavier sa parke. Ang mga pangako, ang pagmamahal, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan.
Hindi siya nakayanan pang pakinggan ang iba pang sasabihin ni Xavier. Pinatay niya ang telebisyon. Ang kanyang opisina ay nabalot ng katahimikan. Gumuho ang lahat. Ang pagmamahal niya kay Xavier, ang pag-asa na matutulungan siya nito. Ang lahat ay nawala. Napapikit si Lyra. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding sakit. Ang puso niya ay parang salamin na nabasag sa libu-libong piraso. Naramdaman niya ang malamig na pagtataksil. Ang pangalawang pagkakataon na sinira ni Xavier ang kanyang mundo. Nakatayo si Lyra sa gitna ng kanyang opisina, tulala. Ang pakiramdam ay walang silbi at walang pag-asa. Biglang tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. "Hello?" Sagot niya, ang boses ay paos. "Miss Reyes?" Sabi ng boses sa kabilang linya. "Ako ito, si Clarissa Sandoval. Kailangan nating mag-usap. Alam ko ang lahat ng nangyari at mayroon akong ebidensya na magbubunyag sa tunay na mukha ng pamilya de Villa." Natigilan si Lyra. "Si Clarice? Ang fiancé ni Xavier? Nagkamali ka ng akala sa akin, Miss Reyes." Patuloy ni Clarice, ang boses ay puno ng pait. "Hindi ko kinakaya ang mga kasinungalingan na ginagawa nila at gusto kong makamit ang hustisya para sa sarili ko at para sa iyo." Ang mga salita ni Clarice ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Lyra. Ang babaeng akala niya ay karibal, ang babaeng kumuha sa Xavier niya, ay ngayon ay nag-aalok ng tulong. Hindi siya makapaniwala. "Paano kita paniniwalaan?" tanong ni Lyra. Ang boses ay puno ng pagdududa. "Parte ka ng pamilya nila. At katulad mo, Miss Reyes, isa lang din akong biktima." Sagot ni Clarice, ang boses ay kalmado, ngunit may pait. "Ang kasal namin ni Xavier ay isang kontrata lamang, isang transaksyon sa negosyo. At ang pamilya de Villa ay gumawa ng maraming masamang bagay para lang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Anong alam mo?" "Lahat," sabi ni Clarice. "Nakarinig ako ng mga pag-uusap. Mayroon akong mga narinig na hindi dapat marinig. Mga pag-uusap tungkol sa aksidente ni Xavier at tungkol sa kung paano nila itinago ang totoo." Napaisip si Lyra. Kung totoo ang sinasabi ni Clarice, ito ang pagkakataon niya. Ito ang susi sa lahat ng kasinungalingan. "Sige," sabi ni Lyra. "Magkita tayo. Ikaw ang pumili ng lugar." Nasa kabilang linya si Xavier, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang press conference ay isang bangungot. Ang kanyang mga magulang ay nakangiti. Ipinagmalaki ang kanyang pagtatanggol sa pamilya. Ngunit sa bawat salita na lumabas sa kanyang bibig, naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ang mukha ni Lyra, ang sakit sa kanyang mga mata. Iyon ang huling nakita niya bago siya pinilit ng kanyang mga magulang na umalis sa silid. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa ulo, mas masakit kaysa sa dati. Ang mga flashes ng memorya ay bumalik. Mas malinaw, mas marahas. Isang argumento. Isang boses na nagsasabing, "Huwag kang makialam, Xavier. Ito ay para sa ikabubuti ng pamilya." Isang sasakyan, isang cliff, at isang huling imahe, ang mukha ng kanyang ama, Don Ricardo, na may ngiti sa labi, kasama ang isang tauhan nito, bago siya nawalan ng malay. Hindi maaari. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa Clarice. "Xavier, kailangan nating mag-usap. Alam kong gulong-gulo ka. Meron akong ibibigay sa'yo na makakatulong. Magkita tayo sa lumang coffee shop sa kanto. Huwag mong sabihin sa kahit sino." Nag-alinlangan si Xavier, ngunit ang pagdududa sa kanyang mga magulang ay mas malakas kaysa sa takot. Pagdating niya sa coffee shop, nakita niya si Clarice na nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang mukha nito ay seryoso. Walang bakas ng ngiti. "Xavier, alam kong hindi mo ako pinagkakatiwalaan," simula ni Clarice. "Pero ang pamilya mo, ang mga magulang mo, masama sila." Hindi sumagot si Xavier. Tiningnan lang niya si Clarice.
Inilabas ni Clarice ang isang maliit na USB mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Ang lahat ng kasinungalingan nila ay narito. Ang mga plano nila, ang mga pagtatangka nilang sirain si Lyra. At ang totoo, tungkol sa aksidente mo. Nagulat si Xavier. Ano? Narinig ko ang lahat. Binago nila ang mga papeles. Binayaran nila ang mga doktor para sabihin na nawalan ka ng alaala. Ang lahat ay isang pagpapanggap para mapaghiwalay ka kay Lyra at mapilit kang pakasalan ako. Ang bawat salita ni Clarice ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang ulo. Hindi ko ito ginusto, Xavier. Patuloy ni Clarice, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pilit lang ako ng pamilya ko, ngunit nang malaman ko ang lahat ng kasinungalingan, hindi ko na kayang manahimik. Kinuha ni Xavier ang USB. Sino ang magsasabi ng totoo? Sino ang magpapatunay na hindi ito kasinungalingan? May kilala akong doktor, sabi ni Clarice. Isang psychiatrist, hindi siya bayaran ng pamilya mo. May kakayahan siyang tulungan kang maibalik ang iyong mga alaala. Kung handa ka. Ang huling bahagi ng araw ay lumabo sa isipan ni Xavier. Ang tanging naalala niya ay ang pagpasok niya sa isang tahimik na opisina ng psychiatrist kasama si Clarice. Naghiga si Xavier sa isang sofa. Ang psychiatrist ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at nakapapawi ng kaba. Gusto kong tulungan kang maalala, sabi ng doktor. Walang pilitan. Kung ano lang ang kayang ibigay ng isip mo. Nagsimula ang sesyon. Ang boses ng doktor ay naging gabay. Nagdadala sa kanya pabalik sa nakaraan. Ang kanyang isipan ay tila bumalik sa isang madilim na lagusan. Narito siya sa isang sasakyan. Nagmamaneho siya. Patungo kay Lyra. Masaya siya. Biglang isang telepono ang tumunog. Si Don Ricardo. Saan ka pupunta, Xavier? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay galit. Huwag mong hahayaan ang babaeng iyan na sirain ang ating pamilya. Nagtalo sila. Nagmaneho siya ng mas mabilis. Pagkatapos, isang matinding paggalog. Nawalan ng kontrol ang sasakyan. Isang tunog ng pagsabog. Nakita niya ang muka ng isang tao. Nakatingin sa kanya mula sa labas ng sasakyan. Siya ang tauhan ng kanyang ama. At may ngiti sa labi nito. Narinig niya ang boses ni Lyra. Sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang sakit. Ang takot. At pagkatapos, dilim. Nagising si Xavier na pawis na pawis. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Ang kanyang ulo ay humihilab sa sakit. Ngunit ang sakit na yon ay iba. Ito ay sakit ng katotohanan. Ang lahat. Naalala niya ang lahat. Ang aksidente. Ang pagtalikod ng kanyang ama. Ang kasinungalingan. Ang manipulasyon. Tatay, paano ninyo nagawa ito sa akin? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataksil. Ang De Villa Tower. Isang kuta ng kasinungalingan, ng kapangyarihan, at ng mga sikreto. Ngayon, ito ang magiging sentro ng pagbagsak. Nasa Grand Ballroom ng De Villa Tower si Lyra, kasama ang kanyang legal team at si Clarice. Gaganapin ang isang special stockholders meeting, isang kaganapan na ipinatawag ni Lyra bilang major shareholder ng Reyes Group na ngayon ay may sapat ng hawak na shares sa De Villa Corporation para magkaroon ng malaking boses. Ang silid ay puno ng mga shareholders, board members, at mga miyembro ng media. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Nakatayo si Don Ricardo at Doña Eleanor sa gitna ng entablado. Pilit na ipinapakita ang kanilang kumpiyansa, ngunit nakikita ni Lyra ang takot sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga ngiti ay pilit. Magandang umaga, mga ginang at ginoo. Simula ni Lyra, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaaling-awngaw sa buong silid. Nandito tayo ngayon hindi lamang para sa negosyo. Nandito tayo para sa katotohanan, para sa katarungan. Kinuha niya ang isang pointer at itinuro sa malaking screen sa likuran niya.
Nagsimula siyang magpakita ng mga dokumento, mga bank transactions, mga email, mga kontrata. Ang lahat ay nagpapakita ng mga iligal na transaksyon ng De Villa Corporation, ang pagtatago ng pondo, at ang pagmamanipula ng stock prices. Ang lahat ng ito ay ebidensya ng korupsyon sa loob ng De Villa Corporation, sabi ni Lira. Ebidensya na ang kasalukuyang pamunuan ay gumagamit ng iligal na pamamaraan para sa kanilang pansariling interes. Tumayo si Don Ricardo, ang mukha ay namumula sa galit. Miss Reyes, ang mga paratang mo ay pawang kasinungalingan. Ginagamit mo lang ang iyong bagong yaman para siraan ang aming pamilya. Mga kasinungalingan? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lira, ngunit walang saya. Talaga po ba? Ipinalabas niya ang isang audio recording. Ang boses ni Don Ricardo at Doña Eleanor ay malinaw na naririnig. Nagpaplano ng isang iligal na transaksyon. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang mukha ni na Don Ricardo at Doña Eleanor ay naging puting-puti. At ngayon, patuloy ni Lira, ang kanyang boses ay lalo pang lumalakas. Dumako naman tayo sa personal na usapin, sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ng aking mga magulang, at sa katotohanan sa likod ng aksidente ni Xavier de Villa. Nagulat ang lahat. Ang mga magulang ko ay hindi namatay sa isang aksidente. Pinatay sila, at ang pamilya de Villa ang nasa likod nito, sabi ni Lira. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At si Xavier ay hindi nawalan ng alaala dahil sa aksidente. Ang aksidente niya ay sinadya. Sinadya ng sarili niyang ama para lang mapaghiwalay kami at mapilit siyang magpakasal para sa kapakanan ng negosyo. Nagsimulang magprotesta si Doña Eleanor. Hindi, kasinungalingan. Baliw ka. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sigaw, bumukas ng malakas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Xavier, ngunit hindi na ito ang Xavier na nakita ni Lira sa press conference. Hindi na ito ang Xavier na walang alaala. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ng sakit, at ng bagong nahanap na determinasyon. Naglakad siya papunta sa entablado. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Hindi siya nagsisinungaling. Sabi ni Xavier, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Tila isang kulog na sumira sa katahimikan. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Ang lahat ng sinabi ni Lira ay totoo. Halos himatayin si Doña Eleanor. Nagsimulang magngalit ang ngipin ni Don Ricardo. Naalala ko na ang lahat. Patuloy ni Xavier. Ang bawat salita ay may bigat. Ang aksidente, ang pagtatago ng katotohanan, ang pagmanipula ninyo sa akin, ang paggamit ninyo sa akin para sa inyong pansariling interes. Lumapit siya kay Lira at hinawakan ang kanyang kamay. Lira, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nagsinungaling sila sa akin. Ginawa nila akong isang puppet. Tumingin siya sa mga shareholders at sa media. Ang aking ama, si Don Ricardo de Villa, ay nag-utos na sirain ang sasakyan ko. Pinatay niya ang mga magulang ni Lira upang masakop ang Reyes Group at ginawa niya iyon upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Kasama si Clarissa Sandoval, dagdag ni Xavier, at ang mga ebidensyang nakita niyo na. Bukod pa sa mga recording na narito, inilabas niya ang USB na ibinigay ni Clarice ay sapat na para patunayan ang lahat ng kasinungalingan at krimen ng aking mga magulang. Nagsimulang maging magulo ang ballroom. Nagkakagulo ang mga tao. Nagsisigawan. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis. Don Ricardo de Villa at Doña Eleanor de Villa, arestado po kayo sa kasong murder, estafa at obstruction of justice, sabi ng isang pulis. Gumalaw ang mga pulis. Kinukulong sina Don Ricardo at Doña Eleanor. Sumisigaw si Doña Eleanor, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Xavier! Anak! Bakit?
Hindi mo kami pwedeng gawin ito. Sigaw niya. Ngunit hindi tumugon si Xavier. Nakatitig lang siya sa kanyang mga magulang habang iginagapos sila. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maipaliwanag. Habang iginagapos ang kanyang mga magulang, humarap si Xavier kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanap, ng pagsisisi at ng pagmamahal. Lyra, patawarin mo ako, bulong niya. Alam kong wala akong karapatan, pero sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tumulo ang luha sa mata ni Lyra. Pinunasan niya ito. Tiningnan niya si Xavier. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Matagal siyang tumingin dito. Ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Lumipas ang ilang buwan. Ang mundo ay nagbago. At kasama nito ang mga buhay ni Lyra at Xavier. Ang pagbagsak ng pamilya De Villa ay naging isang malaking balita sa buong bansa. Sina Don Ricardo at Doña Eleanor ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso at kasalukuyang nakakulong. Ang De Villa Corporation ay dumaan sa isang masalimuot na proseso ng restructuring at nakuha ng iba pang kumpanya na tuluyang nagtapos sa kanilang dinastiya. Si Clarice, matapos maging saksi laban sa mga De Villa, ay nagdesisyong umalis sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa, malayo sa anino ng kanyang pamilya at ng mga kasinungalingan. Para kay Lyra, ang bawat araw ay isang pagpapatunay sa kanyang lakas. Buong giting niyang inasikaso ang Reyes Group of Companies. Mula sa pagiging isang kafenista, naging isang epektibong CEO siya, ibinabalik ang karangalan at ang dating posisyon ng kanyang tunay na pamilya sa industriya. Ang dating Lyra na mahina at takot ay tuluyan ng nawala. Napalitan ng isang babaeng matatag, matalino, at may paninindigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at paghihiganti, mayroon pa ring puwang sa kanyang puso na hindi pa rin naghihilom. Ang puwang na iniwan ni Xavier. Samantala, matapos ang pagbagsak ng kanyang pamilya, tinalikuran ni Xavier ang lahat ng kanyang kayamanan at posisyon. Hindi niya kinuha ang anumang mana mula sa kanyang mga magulang. Nagsimula siyang muli, malayo sa limelight, malayo sa mundo ng negosyo. Ang dating mayaman na CEO ay ngayon ay namumuhay ng simple, nagtatrabaho sa isang maliit na music studio na itinayo niya mula sa wala. Ang musika ang naging kanlungan niya. Doon niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang kanyang sakit, at ang kanyang pag-asa. Bawat araw, patuloy siyang nagpapadala ng mga mensahe kay Lyra, hindi pakiusap, kundi mga liham ng paghingi ng tawad, mga tula, at mga kanta. Walang tugon si Lyra, ngunit hindi siya sumusuko. Isang hapon, habang abala si Lyra sa pagrerepaso ng mga financial reports, dumating ang isang email mula kay Xavier. Hindi ito isang mensahe kundi isang audio file. Nanginginig ang kanyang kamay habang kiniklik niya ito. Nagsimulang tumugtog ang isang malamyos na melodiya ng gitara. Pagkatapos, ang boses ni Xavier, malalim at puno ng emosyon. Patawarin mo sana ako, Lyra. Sa lahat ng sakit na naidulot ko, sa lahat ng kasinungalingan na pinaniwalaan ko, ang awit na ito ay para sa'yo. Ito ang aking pangako na babalik ako. Hindi na ako susuko. At sa oras na yon, sana makahanap pa rin ako ng puwang sa puso mo. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Lyra. Ang boses ni Xavier ay puno ng sinseridad, ng pagsisisi at ng pagmamahal na minsan niyang ipinagkait. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Pinatay niya ang audio file. Matagal siyang nakaupo, nakatitig sa bintana, habang pinag-iisipan ng lahat. Ang kanyang mga magulang ay nakamit na ang katarungan. Ang kanyang pamilya ay nabalik na sa lugar nito. Ngunit ang paghihiganti ba ang tunay na magbibigay sa kanya ng kapayapaan? O ang kapatawaran? Kinabukasan, suot ang isang simple ngunit eleganteng puting dress.
Dumating si Lyra sa isang hindi pamilyar na address sa isang liblib na bahagi ng syudad. Ang address na ibinigay ni Xavier sa kanyang huling email. Nakatayo siya sa tapat ng isang lumang gusali na ngayon ay isang music studio. Ang pangalan sa itaas ng pinto ay The Melody of Truth. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob, nakita niya si Xavier, nakaupo sa harap ng isang piano. Ang kanyang buhok ay mas mahaba na ngayon at may mga bagong linya ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pag-asa. Nag-iisa siyang tumutugtog ng isang malungkot na melodiya. Napatigil si Xavier nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay nawala. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. Lyra! Bulong ni Xavier. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi nagsalita si Lyra. Lumakad siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Huminto siya sa tapat ni Xavier. Pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng kapatawaran, ng pag-unawa at ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay kay Xavier. Tinitigan ni Xavier ang kanyang kamay at ang mga luha ay nagsimulang umagos mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Lyra at mahigpit na hinawakan ito. Narinig niya ang boses ni Lyra, malambing at puno ng pag-asa. Handa ka na bang bumuo ng bagong kanta? Kasama ako?